Magandang araw mga kaibigan. Okay, i-shout out ko muna ang isa sa mga pinakamasugid kong subscriber, Sergeant Renante Ruiz and his family. Nasa Lanao provinces ngayon. Salamat Sarge sa panunod mo sa akin. Ingat ka palagi sa iyong trabaho. Okay, may nagpadala sa akin ng 2 picture. At medyo na-amaze ako sa imagination ng mga netizens ngayon. Okay, ang unang picture, ito, magkatabi ang agila ng Davao at ang kuting ng Norte. Okay. Sa election pa ito ng kampanya, I think nag-attend sila ng anak ng kasal. So very sweet pa sila, naka holding hands kasi mag-attend ng kasal eh. Yung katabing picture, ito na. Yung then Mayor Inday Sara, kita nyo yung kamay niya, naka-kamao. Yung sinapak niya o sinuntok niya yung sheriff. Okay? So, tinignan kong maigi yung mukha ng sheriff na sinuntok niya. Parang may kamukha ngayon na mataas na politiko. Pati buhok. Tapos, ang caption, yung picture na from this to this. Okay? Mula sa pagiging sweet. Yan na. Tapos ang caption is, Inday Sara, sana sapakin mo na si adiktadora. So, natawa na lang ako. Grabe ang imagination ng mga tao ngayon. Lalo na yung adiktadora. I think last week nagsimula yan at hinahanap ngayon kung sino ang nagpakalat ng hashtag na yun, adiktadora. So, ito ngayon, dahil sa pangyayari sa Davao, maraming galit na galit ng mga netizens at sana sapakin na ng agila ng Davao yung kuting ng Norte. Anyway, ano lang yun, imagination lang yun. Nangyari na yung Davao na yun, Diyan ako unang na-inlove, humanga kay then Mayor Inday Sara. Nung mabalitaan ko, mapanood ko yung video, yung pang-sasapak niya. Grabe, pwede siyang kasuhan nun. Pwede siyang madispar, pwede siyang matanggal bilang mayor. Kaya lang, sabi niya, tanggalin niyo ako. Sabi niya, I do not care. I will not apologize. Kasi pinag-apologize siya. Hindi siya nag-apologize. Bagay nga sa kanya yun. Sabi niya. So, grabe, ang daming bumilib sa ginawa ni Mayor Sara doon sa Kasi, kasalanan talaga ng sheriff. Yung sinapak niyang sheriff. Hindi, ang ganda-ganda ng usapan na hintayin mo lang ako dahil may baha, ayusin ko lang muna yung mga nabahaan, then punta ko dyan para walang gulo, kausapin ko lang yung mga tao na mag-evacuate ng at hanapan ko sila ng magandang kalalagyan. Ganun lang. Yung sheriff na hindi marunong sumunod sa usapan, nagpadimulis kagad. Ayun, nakatikim siya ng bangis ng Mayor Inday Sara. Anyway, speaking of Davao, magaling mang-asar itong si BP Sara. Diba, ang adiktadora, nagpa-concert sa Tagum. Meron silang Daniel Padilla. Nako, grabe naman ang rest back ni BP Sara. Alden Richard naman. So, GMA versus ABS-CBN. So,
Ganon. Nagpasiklab din si VP Sara noong Independence Day. Kasama niya si Alden Richard at iba pa. Okay, speaking of usapan, ito yung narinig ko lang, analysis ito ng isang political analyst, si Professor Ronald Llamas. Yung 2022, parang may verbal agreement between then Mayor Sara and candidate Bongbong Marcos na okay, mas may edad ka naman, bata pa ako, ikaw muna ang tatakbo ngayon, busy ako, pagka tapos ng yung term, ako naman. Parang yun ang internal arrangement ng unit team noon. Kasi kung tutuusin mo, pag sinunod ni Mayor Sara yung gusto ng kanyang tatay na siya ang kakandidato, mananalo at mananalo siya. Kaya lang bakit siya pumayag na nag-vice at sinuporta niya ang candidacy ni BBM? Dito mo makikita na hindi sakim sa kapangyarihan si Mayor Sara noon. Sige, mauna ka lang. Magtulungan tayo. With the arrangement na ako naman ang susunod sa iyo. Ganon ba ang usapan? Kaya lang sa ngayon, wala na. Yung usapan na yon hindi na nasusunod. Bakit? Pumasok na yung like father like son ba yun? Gusto nilang magtagal. Ang father niya 20 years. Gusto nila ganon din, magtatagal sila. So, yun na, nagkagulo na ang unit team nung ang isang tambaluslos sumingit sa eksena na gustong maging presidente by 2028, then after that, susundan ng isang Sandro Marcos. So, hindi sumunod sa usapan. I hope, I agree, yung analysis ni Professor Ronald Llamas, I agree. That's a possibility. Kasi, ito, nalaman ko lang din sa mga kaibigan ko na taga Davao. Kung bakit hindi sumunod si VP Sara na sa kagustuhan ni PRRD na magpresidente siya, hindi niya gusto yung kanyang katandem. Yung si Bongo, yun ang ipapari sa kanya. Sabi ng taga Davao, hindi daw magkasundo si Bongo at saka si Mayor Inday Sara. Kaya, wala, hindi siya pumayag. Dahil ayaw niya yung kanyang kapares. So, yun. History, nag-slide down siya. So, marami ngayon ang medyo naghihinayang. Kasi kung tumakbo lang si VP Sara as presidente, nanalo, di wala sana tayong problema ngayon. Kaya lang, wag na nating sisihin si VP Sara. Kasi nagtiwala siya na susundin yung usapan na siya ang susunod. Total, bata pa naman siya. She has all the time. So, bakit? So, tama lang yun. Mag-practice muna siya as Vice President para mas magaling siyang magpresidente pagdating ng panahon. So, ngayon, wala na. Labanan na ngayon. But, anyway, basta lang fair, honest election by 2028. Wala namang smartmatic. Walang tsansa ang isang Speaker of the House ngayon na magiging presidente. Kasi reality sa mga presidential surveys ni hindi nga siya makakuha ng 1%. Kaya ang kanilang the only way for the speaker to lead this country is through yung charter change na ginawan nila ng deceptive tactics, pirma, People's Initiative,
yun pala ay politicians initiative. That's the only way na magiging presidente ang isang Speaker of the House. Yung change of government para, ayun, maisakto para nila ang kanilang kagustuhan. So, salamat at meron tayong BP Inday Sara na may tapang at malasakit. Kailang hindi naman niya siguro sasapakin ang isang presidente. Ano lang yon, imagination lang ng mga netizens.